Magandang araw mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baigtang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay MAPE. Pero ang tatalakayin natin ay health. So anong paksa natin pag-aaralan? Food pyramid at food plate. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, ikaw ay may kakayahan ng mamili ng wastong pagkain at naisasaalang-alang mo na ang food pyramid at food plate sa pagpili ng menu na iyong kakainin. Mahilig ka bang kumain? Madalas bang kumakain ng masarap na tsokolate, donut o ice cream? O baka naman hamburger, fries o candy? Sa tingin mo ba ay nakatutulong ang mga ito upang maging malusog ang iyong pangangatawan? Ang ating katawan ay may iba't ibang pangangailangan. Ang sapat na tulog, pahinga at ehersisyo ay ilan lamang sa mga kailangan para maging malusog ang ating katawan. Subalit ang pinakamahalagang dapat nating isaalang-alang ay ang uri ng pagkaing ating kakainin. Dahil dito, makukuha ng tamang sustansya, bitamina at mineral ang ating katawan para maging malakas, malusog at upang magkaroon tayo ng panlaban sa anumang uri ng sakit. Suriin ang larawan. Ano-anong grupo ng pagkain ang iyong isinasama sa iyong pinggan sa pagkain ng iyong agahan? So, tingnan natin ang bawat bahagi ng pinggan. Dito, sa taas na bahagi nakalagay ay grow foods. So, ano-ano mga pagkain na nasa grow foods? May isda, karne, at gatas. Go foods. Ano naman yung go foods? So, nandito yung kanin, tinapay, at mga cereals. Ang kalahating bahagi ng pagkain ang tinatawag nating o kalahating bahagi ng pinggan ay glow foods. So, ito yung prutas at gulay. So, malaking bahagi ng pinggan ang dapat na kinakain mo ay prutas at gulay. Sa gawain pagkatuto bilang isa, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Piliin ang titik ng pagkain o gawain na nakatutulong upang lumusog at lumakas ang ating katawan. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. So, letra lamang ay susulat mo sa iyong sagutang papel. Ano-ano mga letra dyan ang pwede mong kainin at nakapagbibigay ito ng lakas sa ating katawan. At ano-ano naman yung gawain o anong letra ang dapat mong gawain para makatulong sa pagbibigay ng lakas sa ating katawan. Okay, napili mo ba na ayos? Tingnan natin kung ito ba napili mo. Una, okay, letter A. Ikalawa, D, E, at G. Okay. So, ito yung mga pagkain at gawain na kailangan natin na makapagbibigay para ang ating katawan ay lumakas at lumusog. Sa gawain pagkatuto bilang dalawa, tingnan ang pyramid sa ibaba. Kopyahin mo ito sa iyong sagutang papel. Pagkatapos, isulat ang bilang ng litrato ng pagkain sa tamang bahagi. So, dito sa taas, may nakalagay diyang halimbawa. Okay, halimbawa ito yung pyramid. Kunyari, ito yung prutas ay may kabilang na o nasa bilang isa. So, inilagay lang na niya doon sa loob ng pyramid yung 1. So, ganun din ang gagawin nyo dito. Tingnan ninyo kung anong mga pagkain na nasa bawat bilang. Tapos, ilagay nyo sa bawat hagdan ng pyramid. Ang isusulat nyo lang ay numero. Okay? Saang numero sila nakatapat. Yun ang ilalagay nyo sa bawat hagdan nitong pyramid. Okay. Nagawa nyo na ba mga bata? O sige nga, tingnan natin. So, anong numero ang para dito sa pinakaibaba? Yan. Next, 3 at saka 1. Next, 4 at saka 6. At sa pinakaantaas yung 2. Okay, yan yung hindi masyadong mga masustansya o hindi nakakapagbigay ng sustansya sa atin na kinakain natin. At kinakain lang natin. Okay.
Sa gawain pagkatuto bilang 3, suriin ang mga larawan ng pagkain. Gumawa ng iyong sariling food pyramid. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so meron ditong mga pira-piraso yan. Buuin mo yung mga pirasong yan para makabuo ka ng pyramid. Okay? At tingnan mo kung alin bahagi ng pyramid ang nasa pinakataas at pinakababa. Okay. So, ang food pyramid ay isang tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay. So, ito ay hinati sa mga section upang ipakita ang inirekomendang pagkain para sa bawat grupo ng pagkain. Ang unang stage o pinaka-base ng pyramid ay nagsasabi na kinakailangan nating uminom ng maraming fluids tulad ng tubig at fruit juices. Sa ikalawang stage ay ang pampalakas na pagkain na pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Kinabibilangan ito ng mga pagkain kinakailangan nating makonsumo ng sapat upang makapagbigay lakas sa ating katawan. Nasa ikatlong stage naman ng pyramid ang mga prutas at gulay. Ito ang nagpapalakas ng resistensya ng ating katawan. Nakatutulong ito upang makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit. Mahalagang maisama ito sa ating pagkain araw-araw. Ang pang-apat na stage ay ang pagkain sagana sa protina na nagpapalaki ng ating katawan at nagbibigay ng enerhiya. Ito ay nakatutulong din sa ating katawan, subalit dapat ay sapat na dami lamang ang ating ikokonsumo. Ang pinakahuli at nasa tuktok ng pyramid ay ang mga pagkaing mayaman sa calories na may kaunti o walang sustansyang ibinibigay sa ating katawan. Kaya ito dapat ang may pinakakaunting nakakain natin sa araw-araw. Kasi wala yung mga pagkain iyon ay walang sustansyang naidudulot sa atin. Okay, sa pinggang Pinoy, ang 33% ng pinggan ay binubuo ng Go Foods o mga pagkain nagbibigay ng lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Ang 40% ay binubuo ng Glow Foods. So ito ay nagsasaayos ng katawan at mayaman sa bitamina at mineral. Ang huling 17% ay binubuo ng Grow Foods. Ito ay ang mga pagkain pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. So, nakita ninyo na ang may pinakamalaking porsyento ay ang Glow Foods. So, ano ba ang kabilang sa Glow Foods? Prutas at gulay. Okay. So, tingnan natin. Ang fish and alternatives. So, 17% Grow Foods. 33% Glow Foods. Okay? Vegetable, 33%. Fruit, 17%. At rice and alternatives, 33%. So, yan. Ang pagsama-sama ng mga pagkain ito sa mga wasto nilang sukat ay magbibigay ng balansing pagkain. Ito ay naglalaman ng nabanggit na 3 pangkat na pinanggagalingan ng mga kinakailangang sustansya ng ating katawan. So, gumawa ang mga eksperto ng simpleng patnubay na tutulong upang makapamili ka ng tamang pagkain. Pinangkat nila ang mga pagkain ayon sa sustansyang ibinibigay nito. Tinatawag natin itong 3 pangkat ng mga pagkain. Ito ang Go, Grow at Glow Foods. Ang Go Foods ay mga pagkain nagbibigay ng lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Halimbawa ng mga ito ay ang tinapay, kanin, pasta at mais. Mga kamote kabilang din dyan. Okay? Ang Grow Foods ay mga pagkain pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Halimbawa ay ang keso, gatas, karne, manok, isda, dry beans, itlog at mani. Okay. At ang Glow Foods naman ay nagsasaayos ng ating katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Halimbawa ng mga ito ay malunggay, kamote, okra, alugbati, ampalaya, talong, kalabasa,
mangga at iba pang mga prutas at gulay. Dito makakukuha ng sustansya na kinakailangan ng ating katawan. Ito rin ang magsisilbi nating gabay upang malalaman natin ang sapat na dami na dapat nating kainin sa araw-araw. So, pakinggan natin itong tula na sinulat ni May Natividad. Sabi niya, wasto't sapat na nutrisyon, lahat tayo ay may kontribusyon, upang sa bawat taon, wala ng batang magugutom. Yan. So, para daw may mga batang o walang batang magutom, kailangan ay tulungan, no? Sa mga pagkaing nutrisyon. Kaya nga sa paaralan, 'di ba, meron tayong feeding program. Yan. So, yan, yung mga bata na nakikita nating kulang sa timbang, so sila yung mga isinasali sa feeding program na pinakakain sa bawat eskwelahan. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. So, basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ng check ang kahong nakatapat sa salitang tumutugma sa iyong tugon sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So, ito yung ginagawa. Batay sa iyo, experience, no? Palagi, minsan o hindi. Umiinom ng gatas 1 o 2 beses sa isang araw. Palagi, minsan o hindi. Kumakain ka ba ng prutas at gulay? Umiinom ka ba ng 8 basong tubig araw-araw? Nag-e-ehersisyo ka ba? So, gaano kadalas ang pag-e-ehersisyo mo? Natutulog ka ba sa tamang oras? Okay, lagyan mo ng check yan kung alin dyan ang iyong ginagawa sa mga gawaing ito. Sa gawain pagkatuto bilang 5, sa iyong sagutang papel, iguhit ang food pyramid. Gumupit ng mga larawan at ilagay sa tamang bahagi nito. Lagyan ng label ang bawat larawan ng pagkain. So, ito yung food pyramid. Gumupit ka ng mga larawan ng pagkain at idikit mo sa bawat bahagi nito. Okay? Sa gawain pagkatuto bilang 6, narito ang halimbawa ng planadong menu batay sa oras ng pagkain at pangkat ng mga pagkain. So, gumawa ng sarili mong menu ng pagkain. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, almusal. Go foods, grow foods, at glow foods. Sa almusal, ang kanyang inilagay ay champurado. Ang grow foods niya ay tuyo. Ang glow foods niya ay saging. Sa tanghalian, ang kanyang go foods ay kanin. Ang kanyang grow foods ay sinigang na baka. Ang kanyang glow foods ay mangga. Hapunan, ang kanyang go foods ay kanin. Ang grow foods niya ay pritong tilapia. Ang glow foods niya ay papaya. Yan. So, ito yung tamang pagbabalanse ng pagkain na kakainin mo sa almusal, tanghalian, at hapunan. Dapat may go foods, may grow foods, at may glow foods. So, gumawa ka ng sarili mong pagkain na kinakain mo tuwing almusal, tanghali at hapunan. So, ano ang kinakain mo sa almusal na go food? Sa glow foods at grow foods. Okay? Tanghalian at hapunan. Yan, sulat mo dyan. Sa gawain pagkatuto bilang 7, isulat sa patlang ang salita na bubuo sa diwa ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon at isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Okay. So, dito ka pipili nagsusulat mo sa iyong sagutang papel. Ang patlang ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na ginagamit ng katawan sa pagharap ng pang-araw-araw na gawain. Ikalawa, ang candy, chips at soft drinks ay mga halimbawa ng patlang. Number 3, ang patlang ay isang tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay na hinati sa mga sections. Anong tawag doon? Number 4, ang mga pagkain katulad ng gatas at itlog ay sagana sa blank o patlang.
Number 5, ang prutas at mga gulay ay mga pagkain nagpapalakas ng patlang. Okay, tingnan natin kung naisulat mo ang tamang salita para sa o angkop na salita para sa patlang. So, ang blank daw ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. So, yun ay carbohydrate. Number 2, ang candy, chips at soft drinks ay mga halimbawa ng junk foods. Ang blank ay isang tatsulok. Food pyramid. Mga pagkain katulad ng gatas at itlog ay sagana sa protina. Ang prutas at mga gulay ay mga pagkain nagpapalakas ng resistensya. Okay, kung naisulat mo ng wasto ang mga sagot, very good. At ngayon, tayo pupunta sa gawain pagkatuto bilang 8. So, gumawa ng sarili mong food plate para sa umagahan, tanghalian at hapunan. Maaari kang sumangguni sa miyembro ng pamilya hinggil sa gawaing ito at gawin ito sa iyong sagutang papel. So, yan. Isulat mo dito sa ilalim ng iyong food plate. Umagahan, anong grow o go foods ang aking kakainin, anong grow foods at anong glow foods. Sa tanghalian, anong go foods, grow and glow foods. Ganon din sa hapunan. Okay, mga bata, naunawaan mo ba ang ating aralin ngayong araw na ito? Kung naunawaan mo na, ako'y magpapaalam na at magkita-kita muli tayo sa susunod nating aralin. Paalam, mga bata!